Hi everyone, it's me Andrea and welcome back to my channel. And for today's video, mag-grocery haul ako after a long time na hindi ako nakakapag-grocery haul or grocery vlog. Alam ko marami sa inyo nagko-comment or nagre-reply sa nagme-message sa Instagram, sa Facebook, every time na nagpo-post ako ng mga grocery dump or every time na mag-grocery ako, nag-story kasi ako. So, pasensya na kasi nga naging MIA ako sa YouTube. So, hindi na ako nakakapag-grocery vlog, grocery haul. Ngayon na lang ulit. Since first time ko mamili dito sa grocery store na to, na i-share ko sa video na to. Pero bago yun guys, please like this video and don't forget to subscribe to my channel, follow me on Instagram, like my Facebook page, nasa description box lahat yung link. And without further ado, let's get started. So, ayun nga guys, nakita nyo naman na sa title, ang haul na ito or ang grocery haul na to is from Dali Everyday Grocery. So, namili ako sa Dali. And guys, itong video na to, itong film ko right now, itong napapanood yung video na to, part ng video na to. Actually, anong date na ngayon? And namili ako sa Dali is nung, kailan ba to? 15 yata to. Hindi ko makita yung, ayun, September 16. So, ngayon is September 25 na. So, sa part na to ng video or sa araw na to, nakain na namin yung iba, na try ko na. So, naisip ko kasi na i-share sa inyo yung experience ko na nakain ko na, natikman na namin para sure. Kasi may mga nabasa rin kasi akong ibang comments sa TikTok, ganyan. Syempre sa TikTok ko to napanood. Laging lumalabas to sa TikTok ko, sa FYP. So, gusto kong i-share din yung personal experience ko and gusto kong ma-prove or parang gusto kong ma-compare kung totoo ba yung mga nabasa ko sa comment section. Hindi ko na i-mention dito, pero syempre gusto ko yung based on my own experience yung i-share ko sa inyo. Pero syempre, yung grocery haul, film ko na siya nung araw na pagkapamili ko, nung September 16. Vinidyohan ko na siya syempre, parang mahol ko. Pero ngayon, September 25 na, natikman na namin, nakain na namin yung iba. So, may mai-share na ako sa inyo. Just in case, isa rin kayo sa mga kagaya ko na nakabasa sa TikTok ng mga comments like, hindi nila nagustuhan yung ganito, yung ganyan, etc. etc. blah blah. Basta ganon. I-share ko lang din sa video na to. Pero bago yun, ipapakita ko muna sa inyo lahat ng napamili ko sa Dali. Which is naka 2,354 lang ako. And ang haba na nung, resibo niya, diba? Ayan ha, 2,354 lang lahat ng nagastos ko. Ayan, basta ayan siya. Sana nakikita nyo. Tapos, itong mga to guys, yung presyo ng napamili ko or yung total nito is based lang siya dahil yung mga kailangan ko lang bilhin is yung mga kailangang i-restock. Since every 2 weeks nga ako nag-grocery. So, may natitira pa rin ibang stock dito. Kaya, yung mga pinagbibili ko sa Dali is yung kailangan lang talagang i-restock dito sa ref and sa mini pantry namin dito sa apartment. Umpisahan ko na dito sa fries. Ayan. Yan yung brand niya. Maestro or Maestro Shoestring Fries. Tapos, 1 kilogram na siya. Next is 500 grams na ground beef. Ito, familiar na ako dito sa brand na to, Frabel. Lagi ko naman tong nakikita kahit sa mga palengke. Ito, bumili ako ng crab sticks. Liempo na 500 grams. Tapos ito, pork kasim, which is 500 grams din. Tapos ito, dalawang pack ng chicken drumstick, 500 grams. Bali, 1 kilo to. Sobrang mura nitong detergent powder nila. With fab ko na siya. Bali, 4 to. Kaso, yung isa, ginamit ko na kagabi. Naglaba kasi ako. 1 kilogram is 60 pesos lang. So, 4 yung binili ko. Ako ng those days, 2. Tinapay, which is itong kanilang fresh white bread. Zesto Big, 250. 4 yan. Nissin Pasta Express. Tapos, Tang Orange. And then, itong oyster sauce, walang mamasitas dun. Ayan yung brand niya. Ito, meron Coco Mama. If familiar na kayo, meron ito sa mga SM Hypermarket, Pure Gold. Kahit sa palengke, meron yan. Ito naman yung brand ng sugar nila. Uno Primo. Brown sugar. Ito, yung fresh milk nila na Dana Milk Semi-Skimmed. First time ko lang to nakita and itatry ko siya if okay ba siya. Ito yung corned beef.
El Rancho yung brand. Isang corned beef. Montenero corned beef. Itatry ko kung masasarap ba yan. Tapos ito yung tuna na sinasabi ko, Dali. Sabi nung staff, brand daw nila yan. Buy 2, bali buy 1 take 1 siya, ganun. Another El Rancho, pero beef loaf naman. Tapos itong Mayon brand mushroom. Tapos ito yung soy sauce. Yan ulit yung brand kapareho ng oyster sauce. Raha puro. Ang laki na niya, diba? Tapos itong yogurt drink. Ayan yung brand niya. Ito naman yung tissue. Bukas na isa kasi ginamit kagabi. Tapos Dutch meal. 4 yung binili ko. Ayun nga guys. Napakita ko na sa inyo lahat yung mga napamili ko. For me, sulit na yung 2,354 na total lang napamili ko since nakapag-restock ako ng karne. Yung kailangan lang i-restock naman kasi na karne. Nakabili ako ng kalahating kilong liempo, kasim, chicken legs, which is 1 kilo. Puro ano yun, drumsticks, tapos ground beef. So, naluto ko na yung ground beef, guys. Ilalagay ko na lang dito. Okay naman siya, yung ground beef. Okay naman sa akin. Maayos naman. Tapos, yung pork kasim, nagawa ko na rin siyang Bicol Express. Goods na goods. Wala naman akong problema. Yung liempo na pork barbecue ko pa. And super lambot ng liempo nila. Hindi ko na siya pinakuluan. Pero, ang lambot ng liempo na pork barbecue ko siya. By the way, guys, ito kasing Dali. Oo, affordable siya. Pero, pasok ko lang siya sa mga hindi masyadong nababother or hindi masyadong mapili pagdating sa brand ng isang item. For example, yung tuna kasi nila dun, guys, sabi ng staff, sa pagkakatanda ko, own brand daw nila yun, which is buy 1 take 1. Kasi naghahanap ako ng 555 na plain tuna, wala sila. Century lang yun nandun. Eh, gusto ko nga yung 555. Sabi niya, itry ko daw yung own brand nila, which is yung Dali yata yun. Oo, Dali Tuna Flakes. Buy 1 take 1 siya for only 49 pesos. Okay naman sa akin yung lasa niya, tsaka hindi siya ganun kalansa. Ewan ko kasi sa Century Tuna, may parang nalalansahan ako sa kanya kapag bagong bukas sa lata or hindi mo pa siya ginigisa. Yun kasi yung kanila, yung Dali na tuna nila. Dun sa, as in Dali na D-O-L-L-Y ha. Yun yung pangalan ng brand. Hindi siya malansa kahit hindi mo siya igisa. So far, nagustuhan namin. Yung corned beef, na-try na rin namin, okay naman. So, yung hindi ko na lang natatry talaga yung luncheon meat nila. Paalala ko lang guys, itong Dali, super affordable siya. Mas mababa talaga yung presyo niya. Kasi sa Budget King guys, i-compare ko lang. Worth 3,500. Wala pa dun yung mga karne, ganyan. Dito, 2-3, nakapamili na ako ng karne, mga frozen na iba. Like, yun nga, ground beef, ganyan. Ang mahal kayo ng ground beef sa SM Hypermarket. And sa Budget King kasi, walang mga frozen goods dun. Wala akong nakikitang frozen sa Budget King sa Balagtas. Dun kasi kami namimili. So, sa palengke namin binibili. Ito guys, ang hindi ko lang binili talaga dun sa Dali na frozen is yung hotdog kasi hindi ko nga kilala yung brand. And CDO na lang yung binili ko, which is sa palengke na lang. So, hindi siya included dito. Tapos, may mga iba pa silang frozen doon, like Shanghai, ganyan. Yung crab stick kasi familiar ako doon sa Frabel. Pero yung meron pa silang mga siopaw ata doon. So, etong Dali, pasok sa masa. Budget friendly, pero hindi siya para sa mga taong, alam mo na, gusto yung more on branded yung product na binibili. Like, kunyari, gusto nyo ng hotdog na pure foods. So, walang pure foods doon, guys. Kasi nga, budget-friendly lang halos yung kanilang mga tinitinda. Pero, meron pa rin naman doon mga Nescafe, Lucky Me Pancit Canton, meron pa rin naman. Pero, meron pa rin mahahalo na parang first time ko lang nakita. Like, nung tuna flakes na in-offer sa akin, which is parang own brand daw nila. May mga fresh milk din doon na first time ko lang din nakita. Mga chocolate, coffee, yung coffee 1, yun yung binili kong black coffee since black coffee na ngayon iniinom namin, hindi na 3-in-1. So again, ito guys, yung Dali is perfect lang sa mga budget-friendly yung hanap, pasok sa masa, and hindi maselan sa mga branded. Sinashare ko lang to sa inyo kasi hindi naman ako ganun kaselan sa brand since
Chine-check ko rin naman maigi and hindi naman ako basta-basta kumukuha. Chine-check ko rin yung expiration date, matagal pa naman, parang 1 year pa bago ma-expired. And based sa experience namin na natikman na namin, naluto na namin yung ibang pinamili namin, wala naman nangyari sa amin na LBM or what. Okay na okay. Ito, sinishare ko para sa mga gusto rin ng budget-friendly kasi nga, lalo na sa panahon ngayon, sobrang mahal ng bilihin. And maayos yung place nila guys, naka-aircon. Sa Budget King kasi sobrang init talaga. As in, kumukunat yung ibang chichirya sa Budget King kasi sobrang init. Parang naiinitan at nagiging makunat. Yun yung napansin ko ha. I don't know kung ba't hindi naka-aircon yung Budget King. Pero itong Dali, sobrang comfy ng place pag nag-grocery ka. Naka-ayos ng... As in, naka-organize yung mga grocery with presyo talaga. As in, hindi ka mahihirapan na magkano ba to or magtatanong ka pa sa cashier. Tapos guys, paalala ko lang, kayo yung magpapak ng binili nyo. Kayo yung parang magiging bagger ng sarili nyong pinamili. Kaya kung marami kayong bibilihin, make sure na may kasama kayo and magdala kayo ng sariling eco bag. Pero may nabibili naman dong eco bag, parang piso lang ata. Ay, paper bag pala yung piso, yung brown paper bag para sa mga konti lang yung binili. Tapos 8 pesos or 10 pesos yata yung eco bag nila. Tapos may mga box sila doon, pero kayo nga kasi yung mag-aayos ng box. Kumbaga, kayo yung magiging bagger ng sarili nyong pinamili. Self-service siya, walang magbabag para sa inyo. Tapos, cash lang, napansin ko, pure cash yung payment method na tinatanggap nila. Parang walang, hindi allowed yung hindi pa allowed or wala sila talagang buy card, yung parang debit card or credit card. So, ayun lang guys yung masashare ko na experience ko sa Dali. So far, okay naman sa akin. Pasok sa budget. Ayun nga, budget friendly. Pasok sa masa. Since isa ako sa mga naghahanap ng talagang budget friendly na mga grocery store. Lalo na ngayon kasi ang mahal-mahal ng mga bilihin. And for me, babalik ako dito kasi nakain naman na namin, wala naman nangyaring hindi okay sa amin. Yung iba kasing comment sa TikTok, syempre na-bother din ako na nabasa ko na hindi daw nila gusto yung texture ng ibang frozen nila, parang yung mga hotdog ata. Pero syempre, nasa sayo kung gusto mo ang itry. So ako trinay ko, okay naman yung ground beef, okay naman yung mga pork, chicken. Ma-recommend ko naman siya yung crab stick, okay din. Nagamit pa namin siyang baked sushi. So, for me, sulit na yun. Babalik ako dito. Baka try ko next time kung makakapag-grocery vlog ako dito. Sobrang nag-enjoy naman ako kasi ang lamig nga dun sa place. Malinis, comfortable, tapos maayos yung mga stocks nila, hindi gulo-gulo. If ever may mga nakikita kayong Dali everyday grocery na branch sa inyo and gusto nyong itry, sana makahelp tong video na to. Sana nabigyan ko kayo ng konting information about sa Dali if ever gusto niya talagang mag-grocery dito kasi sobrang mura lang naman talaga. Mas mababa yung presyo nila compare sa ibang grocery store na na-try ko. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan niyo itong video na to. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!